Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ngayon po, heto, trending po kahapon yung patungkol sa pagmomock dito daw po sa kay Digong ni Vice Ganda. Pero alam niyo po ba, ngayon, ito pong sangguniang panglungsod ng Davao ay meron pong resolution na inihain. At ito pong resolution na to, resolution declaring Jose Marie Viceral aka Vice Ganda as persona non grata in Davao City. So, yari ka na ngayon, Vice Ganda. Hindi ka na makakapunta ng Davao. Bawal ka na doon. Malapit na. Tingin ko ipapasa nila to. Ito, basahin natin. Whereas the Super Divas concert featuring Vice Ganda, Regine Velasquez, and other performers was held at the jam-packed Smart Araneta Coliseum on August 8 and 9, 2025. Whereas such public remarks included mocking former President and Mayor Rodrigo Roa Duterte, making light of the jet ski. Naku, dyan sa issue ng jet ski daw po. Ayan, statement regarding the West Philippine Sea, imprisonment at The Hague International Criminal Court, and mockery of diehard Duterte supporters. Nako, bawal na pong i-mock itong si Digong. Bawal nyo nang sabihin sigurong nabubulok siya sa kulungan. Doon na siya tatanda, uuwing nakagarapon. Bawal na pong sabihin yan Huwag nyo na pong sasabihin yan. Sa mga kasama kong vlogger, nako, ingatan ninyo kung ayaw ninyong kayo ay ma-persona non grata sa Davao City. Bawal na rin etong si Digong ay sabihin yung patungkol dun sa kanyang plano noong siya po ay kumakandidatong presidente na siya ay magje-jet ski doon po sa West Philippine Sea at ilalagay daw niya ang watawat ng Pilipinas, tapos sasabihin niya daw na atin to. Bawal na po yun bawal na yun. Wag na daw pong babanggitin yun. At yung yun nga po yung imprisonment sa The Hague International Criminal Court, nako, bawal na po pala. Ngayon ko lang nalaman, bawal na pala yun. Kasi alam nyo, sa mga nagdaang panahon, nakita natin naman si Digong kung paano siya katindi magbiro. Grabe magbiro si Digong. 'Di ba? Yung merong naalala ba ninyo yung kaso ng Australian madre na Australiana? Naalala niyo yung biro ni Digong doon? 'Di ba? Yung biro niya na 'yon below the belt 'yon. Pero 'di ba? Okay lang po 'yan sa mga DDS kasi mga bobo naman ang mga DDS, 'di ba? Yung sabi niya, "Pop, umuwi ka na, putangin na ka." Sabing gano'n ni Digong. 'Di ba? Minura niya ang Pope. Nako, actually nung ginawa yan ni Digong, parang hindi pa yata siya presidente nung sinabi niya 'yan. So yung ganong biro ay katanggap-tanggap yon, di ba? Okay lang yon. Bakit? Kasi hindi naman si Kibulok ang kanyang minura. Pero kung si Kibulok ang kanyang minura, nako, bawal na rin yan, di ba? Minura niya naman ang leader ng simbahang Katoliko, kaya parang okay lang naman yan sa mga DDS. Bakit? Kasi nga po, bobo ang mga Dutae supporter. Ngayon, yun po sinabi ni Digong na, "Who is this stupid God?" Sabi pang niyang ganun. Diba? Okay lang yun. Kasi ang tinitira naman ni Digong doon ay yung Panginoon natin. Hindi yung Panginoon nila sa ilalim ng lupa na si Lucifer. Pero kung si Lucifer siguro yung minura ni Digong, baka nagalit yung mga DDS kasi bobo nga po kasi sila. Diba? Ganyan po sila mga kabobo. Yung pagbibiro ni Vice Ganda ay big deal po sa kanila. Pero yung mga talagang sobrang below the belt
na mga salita ni Digong. May naalala pa nga ako, sabi ni Digong, di ba? Magano siya, maglalagay daw siya ng bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea, magje-jet ski. Alam nyo ba, meron pong mga mangingisda from Pangasinan yata yun or Zambales na inaasahan yung sinabi ni Digong na yon, na gagawin niya talaga yon. Hindi man literal na mag-jet ski, pero yung ipagtanggol lang ang West Philippine Sea, Scarborough Shoal, masaya na po ang ating mga mangingisda doon. Pero alam niyo ba kung ano sagot ni Digong? After yata 1 year, tinanong siya, Presidente, ano na ba balita doon sa ikay mag-jet ski o ikaw gagawin mo yung ano na yon, yung bagay na yon, pagtatanggol sa West Philippine Sea. Alam niyo ba kung ano sagot ni Digong? Pagalingan lang naman ang sagot kapag eleksyon. Joke lang yon. At syempre, hangang-hanga dyan ng mga DDS. Kasi nga po, mga bobo sila. Eto pa, basahin pa natin dito. Adding to the offense was the comedic impersonation by Lassie Marquez which aggravated the perceived insult to the people of Davao and their leader. Hindi naman nilait ni Lassie at ni MC ang etong Davao. Hindi naman niya inano ang Davao di ba? Hindi niya naman sinabi na mga taga Davao City ganyan. Di ba? Wala namang sinabing ganun Pero nung ang mga Pilipino sinasabihan na duwag ang mga taga Davao dahil nga sa hindi lumaban sa boxing match ang mayor ng Davao City na si Baste Duterte, parang hindi naman sila nag-react diyan Di ba? Wala naman silang reaction diyan. Diba? Kaya, ewan ko lang kung bakit ganyan ang mga DDS. Kasi nga mga bobo talaga sila Diba? Biruin mo, yung pag-impersonation ni Lassie, diba? Parang naano kayo, parang na-insulto kayo. Pero, yung naghamon ng suntukan si Baste Duterte at hindi lumaban, parang okay lang sa inyo, kahit na yun ay sign ng isang kaduwagan. Diba? Ano pa ba? Ito, the former president is regarded by many Davaoenos not only as a political leader but as a protector and symbol of moral salvation. Our Lord, whose service is cherished and revered. Our Lord? Panginoon nyo ba si Digong? Si Digong daw ay protector and symbol of moral salvation. Yes, tama. Protector siya ng mga drug lord dahil nung mga panahon ng kanyang pamumuno, wala namang naipakulong na drug lord, di ba? Tama, totoo yun. Protector talaga si Digong. Tapos yung symbol of moral salvation. Kaya pala minumura niya minumura niya ang ating Pope. Diba? At minumura niya ang ating Panginoon. Kasi nga po, si Digong ay symbol of moral salvation sa pagrespeto, sa paggalang, sa pagsamba sa isang peking bulaang propeta na si Kibulok na nabubulok na din ngayon sa kulungan. So tama, totoo 'yon. Mali nga yung ginawa ni Vice Ganda. Kasi dapat hindi niya ginaganon si Digong kasi alam niyo naman na napakataas ng pagrespeto at yun nga po kumbaga si Digong ay 1000% ang kanyang moral salvation dahil siya ay tagasunod ng isang manyakol na pastor na gabi-gabing nang bubulog ng kanyang mga pastoral, di ba? Ayun, kaya tama po 'yon. Mali talaga si Vice Ganda ron. Okay, whereas in 2016, Vice Ganda endorsed Mayor Rodrigo Duterte during the national elections and featured him on the program Gandang Gabi Vice, benefiting from his popularity before later making disparaging jokes. Hindi ba pwedeng natauhan lang si Vice Ganda na mali ang kanyang ginawa noong 2016? Kasi alam nyo, napakarami pong Pilipino ang napakarami pong Pilipino ang nagsisi
sa pagsuporta kay Digong. At isa na ako doon. Pero alam nyo, ang nakakapagsisi lang naman kay Digong, yung inakala natin na siya ay tunay na leader. At tinuring natin na ama. Kasi ako dati tawag ko kay Digong, Tatay Digong. Every time na ako'y may vlog, Tatay Digong, Tatay Digong. Pero, nung malaman ko na binaon niya tayo sa utang, at ang dinagdag, ang ginawa niya, dinoble niya yung dagdag na utang ng Pilipinas from 6 point something trillion naging 13 trillion. So nasa more or less 7 trillion ang dinagdag na utang ni Digong sa ating bayan. So alam niyo po, walang amang matino na iiwanan niya ang kanyang mga anak ng napakaraming utang. Di ba? Pero nyo tayo ang nagpapasan yan. Nasa 153,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino. Hindi naman kami nangutang yan, si Digong. Diba? Sino ba naman di magagalit niya? Sige. Mangungutang ako. DDS ang magbabayad. Hindi ba kayo magagalit? Bobo kasi kayo, kaya hindi kayo nagagalit. Eto pa. Whereas, recognizing this act as disrespectful, the people of Davao have expressed indignation and have called for a boycott of Vice Ganda's endorsement, including McDonald's, CDO, Young Pork Tocino with F doon sa pork, Belo Essentials at Game Zone. Nako, ewan ko lang bakit Young Pork. Letter F po ang nakalagay dito, hindi letter P. Sino ba gumawa nitong resolution na to? So, idadamay daw po yung mga endorsement ni Vice Ganda like McDonald's, CDO Young Pork Tocino, Belo Essentials at Game Zone. Asa naman kayo na maapektuhan yung mga negosyo na yan? Di ba yung Goldilocks nga, parang binoykot daw? Pero kita nyo, meron bang nagsarang Goldilocks sa Davao? Tapos yung McDonald's, ano ba? Wag nga, alam nyo, sobrang talagang tindi nitong mga taong ito. Sobrang kikited ng mga utak. Diba? Kapag ang mga vlogger nagsasalita, sasabihin, views and opinions of the vlogger ay hindi sumasalamin sa programa, sa kabuuan ng programa. Pero ngayon, yung si Vice Ganda nagbiro, diba, sumasalamin na pati sa kanya mga endorsement. Ewan ko lang kung may magbabaykot ba ng McDonald's sa Davao. Baka siguro isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo. Pero kapag nagsawa na kayo sa Jollibee, pupunta rin kayo ng ng McDonald's. Yung CDO Young Pork Tocino, meron Virginia, masarap. All meat pa. Pero yung CDO Young Pork Tocino, kasi nagtrabaho ko ng CDO, masarap ang CDO Young Pork Tocino, talagang malambot. Marami namang tocino dyan, pero ewan ko kung sikat ba yung CDO Young Pork Tocino sa Davao. Kasi ang alam ko, itong CDO Young Pork Tocino ay gawa sa amin to sa may Malinta exit sa Valenzuela. Ewan ko kung nakakarating to ng Davao. Okay, yung Belo Essentials. Sige, i-boycott nyo si Vicky Belo. I-boycott nyo. Diba? I-boycott nyo lahat. Whereas, ensuring the dignity of the city's leaders, past and present, is vital to preserving the honor and pride of Davaoeños. So, si Digong, okay lang mambastos ng isang madre? Okay lang mambastos ng Santo Papa? Okay lang murahin ng ating Panginoon? Pero hindi pwede na si Digong ay gagamitin mo sa iyong mga jokes. So yan, Vice Ganda, matuto ka na sana. Buti nga sa'yo, hindi ka na makakapunta ng Davao. Now, therefore, be it resolved as it hereby resolved by the Sangguniang Panglungsod of Davao City to declare Vice Ganda as persona non grata in Davao City for acts deemed offensive, disrespectful, and damaging to the dignity of the city and its people, and for offering the deep moral and spiritual regard that Davaoeños hold toward their Mayor Rodrigo Roa Duterte.
Ayan, wag nyo na kasing babastusin si Digong. 'Di ba? Wag nyo na ring sasabihin na bubulok na dun sa kulungan sa ICC. Tama na yung mga pangungutya nyo kay Digong nyo. Okay. Resolved further to urge all sectors, institutions, and individuals within Davao City to refrain from supporting or patronizing the commercial endorsement of Vice Ganda, namely McDonald's, CDO, Young Pork, Tocino with F support, Game Zone, Belo Essentials, and other future endorsements. Ay, nako. Alam niya, ito lang Ito lang ang ano ko dyan. Isa lang yung masasabi ko dyan. Si Vice Ganda, kahit na bigyan nyo yan ng persona non grata, hindi naman yan talaga pupunta ng Davao. Pwera na lang siguro kung talagang merong matinding event. Diba? Yung talagang kailangan niya makapunta. Life and death situation. Diba? Pero yung, ang layo kasi na Maynila eh. Tingin nyo ba, hindi ba ito masama sa lungsod ng Davao? Diba? Dapat pinopromote nyo nga ang Davao ay friendly na lugar. Open sa kritisismo. Diba? Dapat ganun ang isang syudad. Diba? Kaya ano pa ang sabihin yan sa mga leader ng syudad na yan? Diba? Dapat open kayo sa mga tao na kahit na may sinasabing hindi maganda laban sa inyo, ay mas piliin pa rin ninyong magpakumbaba. Diba, ako sa totoo lang, hindi na kailangan tong persona non grata na to. Tanungin nyo nga si Vice Ganda kung meron siyang interest pumunta ng Davao. Or tanungin nyo si Vice Ganda kung sa tanang buhay ba niya, nakarating na ba siya ng Davao? Diba kasi alam nyo sa totoo lang, ano ba makikita sa Davao? Ano ba meron ng Davao? Mas pipiliin pa ni Vice Ganda siguro pumunta ng ibang lugar sa Mindanao like General Santos City, Malay-Balay Bukidnon, saan pa ba yung mga magaganda? Mati, Tagum, Siargao, Camiguin. Mas gugustuhin pa siguro niyang pumunta doon kaysa pumunta sa Davao City na sabihin na nating maganda man yung syudad na yan, pero aminin na natin ang totoo, malayong-malayo ang Davao City kapag binanggit mo ang Cebu at pag binanggit mo ang Maynila, Metro Manila. Ako hindi ko ipagpapalit ang Metro Manila sa Davao City. Kaya alam niyo po, hindi na kailangan to. Diba, itong mga ganitong persona non grata pa na to. Papansin lang yung gumawa niya, pa-hype lang, pasikat. Diba, edi persona non grata nyo. Diba, wala namang interest yata si Vice Ganda pumunta talaga ng Davao or tumira ng Davao. Kahit nga siguro mag-stop over sa Davao, hindi naman din gugustuhin na Vice Ganda. Diba, kaya ngayon ito, bukod doon sa opinion ko na yon na wala namang interest si Vice Ganda na pumunta ng Davao. Eto pa, merong isang tao na kahit na ano pang gawin nyo, hindi na makakapunta ng Davao. Hulaan nyo. Sige. Game tayo dito sa mga tropa pips natin, sa mga manonood nitong vlog nito. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, merong isang tao na kahit anong gawin nila, hindi na makakabalik ng Davao. Kahit na maging presidente pa si Sara Duterte, kahit na maging presidente pa si Kitty Duterte, hindi na makakapunta ng Davao tong taon to. Kilala niyo na kung sino? Galing. Ang galing talaga ng mga manonood ko, mga pro-government. Magaling talaga kayo. Nahulaan nila. Alam nila kung sino. Si Digong. Malabo nang makapunta ng Davao yan. Malabo nang makatuntong ng Davao yan. Kahit ano pa gawin. Kahit na mag World War III pa, hindi na makakabalik si Digong ng Davao. Malabo na. Yan ang totoo. Yan ang tandaan ninyo. Kaya kahit na nagsasalita si Vice Ganda ng mga ganyang biro laban kay Digong, dapat tanggapin nyo na. Ngayon pa lang tanggapin nyo na si Digong ay laughing stock. Si Digong ay katatawanan at si Digong ay isang kengkoy o clown ng bansang Pilipinas dahil sa ginawa niyang panggagago sa mga Pilipino, pagpapaasa at pagbabaon niya sa utang sa ating mga kababayan, sa ating lahat.
Kahit yung mga apo natin, mga anak natin, hindi pa pinapanganak, may utang na. Utang na yan. Utang na yan. Yan ang tandaan ninyo. Kaya hindi na kayo dapat magtaka na merong mga taong nabubwisit kay Digong dahil sa ginawa niya sa bansa. Lalo na sa mga biktima ng EJK, biktima ng Pogo, at biktima ng mga missing sabongeros. Biktima ng mga sabongero dyan sa issue ng nandiyan sa Taal Lake. Lahat yan ay kagagawan ni Digong. Lahat yan ay dahil kay Digong. Kaya wag kayong mainis, huwag kayong magtaka kung meron mang mga tao na ayaw na kay Digong. Tandaan nyo yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Abay sa ganda, hindi ka na makakapunta ng Davao City. Good for you.